So, yun, mapagpalang umaga po sa lahat, no, mga kalangga. No, at welcome again sa aking channel. So, sa bagong pa lang po, always tayo support kay Ruel at kay Rachel at syempre sa mga kasamahan kong charity vlogger. So, ang vlog po ito ay mga kalangga, no, actually, ano, magsasalita na rin ako, no, at sasagot na rin po ako patungkol dun sa, ano, sa katanungan kasi kasama po ako dun sa, ano, sa about sa live nakaraan ni Miss MC, no. So ito po ay ano, kumbaga lahat po kasi ng nasa daet lahat, no. So kasama ako doon. So about dun sa pasaring, kumbaga dun sa, hindi ko alam kung bakit bawal na daw i-hashtag, no. Bawal na daw i-hashtag si Dudong o sino man na ano na ibang sikat na vlogger. So actually about diyan, no, about diyan sa kung bawal na daw i-hashtag si Dudong. Actually, para sa akin, wala naman po masama doon kung i-hashtag natin. No, i-hashtag natin ang isa sa mga kasamahan natin dati, isa sa mga naging kasama natin, naging kapamilya dati. No, sa akin kung bakit ko po hindi inaalis yung hashtag doon sa vlog ko or even doon sa live ko, kasi para sa akin ang dahilan po niyan, no, para malaman po ng iba. So para na malaman ng sino man na hindi siguro naunawaan, mga sarado isip, lalo na dun sa mga basher, no, na pilit hahanap ng butas, may mamayma lang sila, at pilit hahanap ng butas, mayroon lang silang maging issue, kumbaga. Hindi ko alam kung bakit, siguro gusto lang nilang sumikat or ano pa man. Pero about po dun sa katanungan ni Miss MC. So ito po ang dahilan kung bakit hindi ko po inaalis at laging nandyan, kasi bilang respeto nga po, no? Bilang respeto po dun sa tao kay Dudong na minsan nakasama natin, naging kaibigan, naging kapamilya. So actually walang masama doon, no? Siguro kung si Ruel na mismo magsabi sa akin na, kuya, pakialis na lang ng hashtag ng pangalan ko diyan. So wag mo na ako i-topic, wag mo na ako i-vlog, ganun, wag ka na mag-vlog sa Kubo. Siguro ganun. Ganon siguro ang gagawin ko. Siyempre susundin ko kung sino man ang may-ari nung pangalan, o no, nagmamay-ari nung titulo nung pangalan na yan. Pero ngayon sa sitwasyon ko, siguro walang masama. Sa tingin nyo mga kalangga, sagutin nyo po, no? Walang masama naman siguro kung para sa akin, sa isang tulad ko or mga kasamahan ko, kasi bilang ano, napanood nyo po yung live din ni Kuya Mario, bilang respeto po dun sa tao. Na kasi ganito, kapag di namin ilagay si Dudong, sasabihin walang support. Ano na kami, one-sided, no? May mga ganun kasing tema. Ewan ko kung bakit nabuo yung one-sided na yan, eh. Although, totoo lang, hindi naman ang kailangan natin maging one-sided. Kasi nga po, nabuo yung community natin. Nabuo yung community ng Rochelle dahil sa dalawang tao. Even may nangyari sa ngayon, magkahiwalay sila, pero para sa akin, no, hindi natin kailangan ipakita nandun lang tayo sa kabila nakasuporta at dun lang sa kabila may masabi. Pag nakasupport sa kabila, may masabi din. Actually mga kalangga, wala naman po tayong mapapala dyan kung ganyan ang sistema natin o ganyan ang gagawin natin o pag-iisip natin. So simple lang, madali namang gawin na ano, kumbaga para sa akin, no, ako hindi ako magiging support sa isa, kundi support pa rin ako sa dalawa. Ano man yung pinagdadaanan natin, no, support pa rin ako kay Ruel, support pa rin ako kay Rachel. So bilang pagpapakita na pag-support po, no, kay Ruel, nandun lagi yung hashtag. Ibig sabihin, lagi ko siyang inaalala, lagi ko siyang nirerespeto at ginagalang sa pamamagitan ng paglagay ko ng hashtag ng pangalan niya. Ibig sabihin, ako po kasi yung taong para sa akin yung hindi ko yan malilimutan, kung ganun. Depende na lang po, no, kung sasabihin talaga ng nung nagmamayari ng pangalan, ng titulo, na alisin ko na. No, actually wala namang masama doon. Hindi po 'yan pagmumula ng basher. Katotoo lang, no? Yung paggamit ng pangalan, ng hashtag ng pangalan o titulo ng isang sikat na vlog o kasama, lalo na't naging kasama niyo kapamilya. Hindi po pagmumula hindi po 'yan ang pagmumula ng tawag nito, pagmumula ng bashing or issue. Alam mo anong pinagmumulan? Yung mga sarado isipan. Sarado yung isip, no? Yung mga hindi makaunawa sa sitwasyon,
Simple lang naman pag-unawa niyan eh. O bakit ko nga po nilalagay? Yun nga, support nga. 'Di ba? Pinapakita ko diyan support ko. No? Maliban na lang kung ang isang tao ay magsabi sa akin, wag mo na ako suportahan. Iris mo na 'yan, wag mo na ako isama. Okay na ako dito. Hindi ko kailangan, hindi kita kailangan, hindi ko kayo kailangan. Parang ganun. 'Di ba? Siguro ganun ang gagawin ko. Pero wala eh. Si Ruel nga mismo hindi nagsasabi niyan eh. 'Di ba? Alam nyo, mga kalangga, sa mga basher, sa mga saradong isip, yung puso nila na naluloob nung madilim na usok, no, itim na usok. Ito lang masasabi ko sa inyo. Wala po kayong karapatan na mag-bash sa sino man, lalo na kay Ruel at kay Rachel at sino mang mga kasama natin or mga vlogger, no? Lalo na charity vlogger, wala po kayong karapatan mag-bash. Lalo na po hindi nyo alam ang sitwasyon. Wala kayong alam sa sitwasyon, sa mga pangyayari sa buhay namin. No? Wala kayong karapatan mag-bash. Ako lagi kong sinasabi sa vlog ko, pag may nambash yan, huwag kayong mag-bash. Walang magandang maidudulot niyan. Hindi ko alam kung gusto nyo lang magpasikat. Pwede naman po magpasikat. Basta sa tamang paraan. Hindi po natin kailangan magpasikat dun sa paraan na meron tayong naapakang tao. Meron tayong na sisira at nasasaktan tao, nasasaktan sasaktan ang damdamin. No, mga kalangga, no, sa lahat diyan. No? Para sa akin, walang masama doon. No? Walang masama doon paggamit ng hashtag. Bilang respeto nga po ulitin ko. Bilang pagpapakita, andyan pa rin yung support mo. 'Di ba? Even hindi kasama sa vlog, hindi kasama sa content, pero pag nakita diyan ay andito. Oh, bilang respeto. Respeto po 'yan ang gusto kong iparating sa inyo. Ang sagot ko po, respeto sa tao na naging kapamilya mo. Na hindi mo, kumbaga, hindi mo kayang ako kasi ang tao na hindi ko sa ngayon yung kung nasaan yung kumbaga profession ko bilang isang vlogger. So nakasama ko siya, naging kapamilya ko. 'Di ba? Naging naging bahagi ng kwento ng buhay ko, no? Ganun kasi ako eh. Para sa akin lang yun Depende po sa inyo kung paano nyo yan dadalhin, kung paano nyo unawain ang sitwasyon, no? Kasi, at totoo lang, walang mali dun, no? Walang mali dyan. Sabi nga, for the views lang daw. Actually, tingnan nyo naman yung views namin. Hindi ako naghingi ng awa, no? Kung for the views lang, ay madali namang gumawa niyan. Lagi kong itapik yan. O napansin nyo po ba yung sa mga sarado isip dyan, no? Napansin nyo ba yung pag may live kami, tinatapik ba namin ang sino man na 'di ba? Kung sino man mga sikat diyan. Pwede actually kahit ako pwede kong gawin 'yan eh. Magtapik ng kung sino lang diyan, maging tawag nito, reactor independent. Kaya ko naman gawin 'yan. Kaso hindi po ako reactor, no? Hindi ako reactor, pero pwede naman tayong mag-react basta dun sa taong wala tayong masasaktan. Wala tayong maapakang tao, wala tayong masasagasaan. Ganun lang. 'Di ba? Ako, vlogger ako eh. Ang pinaka-major content ko charity. Pero sa ngayon, hindi tayo makapag-charity ng araw-araw talaga kasi depende yan. Sabi nga, bago mo tulungan ang ibang tao, tulungan mo muna ang sarili mo. Kapag okay na po, sige, go tayo sa charity. Tulad dati, 'di ba? So actually, yung sinasabi ng for the views, hindi po 'yan. Respeto po 'yan. No? Respeto po 'yan. Pero ito masasabi ko, lahat ng vlogger, walang vlogger na gusto ang views. Kaya nga karamihan ng vlogger gumagawa din ng kahit paano, sabi nila yung yung clickbait. Natural po 'yan sa isang vlogger. Kung paano pagaganda yung thumbnail mo, no? Importante lang doon sa clickbait mo, walang ang liluloob nung vlog mo or nung live mo, wala kang inaapak ang tao. Andun pa ring respeto sa kapwa mo. Dawin na magsalita ka, no? Dahil naggawa ka ng content, ganun pa, andyan pa yung respeto, walang bastusan, wala kang nababastos, wala kang nasasaktan tao at nasasagasaan, ganun lang yan, kasimple. At totoo lang po, hindi naman po mahirap intindihin yan eh, no? Actually, walang nagsisimulang bashing dyan, wala. Ang mga sarado isip at ang mga basher ang pinagmumulan ng issue at pagbabash, no? Ganun po. Kaya yun lang, respeto talaga ang isa sa mga, kasi ang tanong bakit daw, bakit? So, ang sagot ko diyan, no? Siyempre, karapatan ko din magsalita kasi kasama po ako diyan sa dait, no? So, ang sagot ko diyan, bilang respeto at paggalang. Na hindi mo sila kahit, kumbaga, hindi mo sila pwedeng limutin, kumbaga, ganun lang.
no? Bilang pag-alala. Ganun yan. Kasi andito tayo sa social media eh. Di ba? Kaya sana maunawaan ng lahat, no? Ng mga saradong isip. No? Ganun lang naman yan. Actually, hindi naman natin kailangan palalain yan eh. No? O, palaking pang issue. So wala namang issue about diyan sa mga hashtag na yan ng pangalan. No? Sabi ko nga, no? Actually, kayong mga basher diyan, no, ng mga saradong isip. Ulitin ko, no, wala po kayong karapatang mambash ng mga sino man, no, nakikita mong mga vlogger, lalo na charity ang pinaka major content. So wala kayong karapatan ng kung ano man ang sabihin nyo, mambalahura ng tao. Ako nga, di ba? Oh, ako nga diyan sa live. Sa live ni Miss MC, no. Marami akong basher diyan. Ultimo sabi, palamunin daw ako ni Dudong. Di ba? Oh. Hindi nyo ba alam? Yan sa mga ano yan, sa kay Cristina San Juan, no? Tapos sa iba pang naggagatong diyan, no? Hindi nyo alam, wala kayong karapatan magsalita ng ganyan sa kapwa nyo, no? Hindi nyo alam na nakakasakit ko ng damdamin. Pero sa akin, baliwala lang naman yan. Kasi ang iniisip ko lang sa inyo, kayo po na gumagawa ng issue. Kayo po na nang babalahura ng tao. Kung ano-ano pang pinagsasabi nyo, may mamema lang kayo. Di ko alam, gusto nyo bang sumikat? Ay wow. Maraming paraan para sumikat sa YouTube, sa Sukmed, sa social media. Importante yung pagiging kung saan man tayo, kumbaga gusto nating sumikat. Importante yung tipong nasa in right way lang, in a good way lang. Wala tayong naasagasaan at naaapakang tao. 'Di ba? Alam niyo ako naawa sa inyo kasi 'di ba? Hindi natin masabi, 'di ba? Marami na nangyari sa mundo. Oh, 'di ba? Ang maganda kasi habang tayo nabubuhay, magpakabuting tao lang tayo sa anumang aspeto, no? Sa anumang aspeto, 'di ba? Hindi niyo ba alam, no? Hindi niyo ba alam yung mga pinagsasabi niyo sa tulad namin? Eh nakakasakit na po kayo ng damdamin. Eh wala naman po kami ginagawa sa inyo. Ano bang ginagawa namin sa inyo? Hindi nga ninyo alam kung anong sitwasyon namin. Wala kayo sa buhay namin, kumbaga sa kwento namin, sa kwento ng buhay namin dito sa personal, no? Wala po kayo. Buti lang kung dyan kayo nakita nyo. Ang sinasabi kasing palamunin, walang kwentang tao yan. Kumbaga, walang ginagawa. Diba? Oh, parang parang yung taong tipong asa sa lahat. Kain tulog, diba? Asa. Ay, grabe naman yan. Diba? Isampul ko naman, pasensya na, nabanggit ko yan kasi isa yan sa mga sa mga dapat dapat tawag nito, dapat malaman nila kung ano yung ginagawa nila, no? Kasi sila ay may mamema lang. Oo, nailabas yung salubin nyo sa pagbabash nyo. Masaya kayo, di ba? Masaya kayo kasi okay, nailabas ko, nakapambalahura ako. Masaya ka kasi yun ang gusto mong gawin. Pero sa mata ng iba, no, at dun sa taong na-involved diyan, ay grabe na yang kumbaga nagagawa mong pananakit. Hindi maganda yan. At wala pong magandang maidudulot yan sa inyo. Sa amin, wala naman yan eh. Diba? Basta kami nagpapatuloy lang. No? Nagpapatuloy lang kami. Basta dun sa tama lang. Diba? Kaya sana, no? Sana wag natin pag-isipan yan. Basta, ang pinagmumulan po ng issue, pinagmumulan ng base yung mga sarado isip. So sana pag may pumasok sa live, sa comment section, pwede naman yan, pwede erase na lang, o kaya deadma, pwede naman, kung sobra na, paliwanagan. Huwag na nating awayin. Paliwanagan natin na hindi maganda yung ginagawa nila. No? Hindi maganda yung pagbabash nila. Sabi ko nga, lagi kong isipin, napakaganda magbash in a good way lang. In a right way lang. Yung bad way, napakahirap niyan. No? Kasi yung may dirong dinadala sa puso nyo na bigat, no? Napasanin. No? Kaya nga laging sinasabi sa mga basher, huwag kayong mambash. Magdasal kayo. Lalo nyo pang kumbaga tatagan ang pananampalataya kasi hindi kayo papasukan ng masamang usok, masamang budhi. Kumbaga ganon. Maraming tukso sa mundo. Ang pinapasok ng tukso yung nakakalimot, yung kulang yung pananampalataya. Aywan ko lang sa inyo kung yun ang paniniwala nyo. Kasi ako ganon eh. No? Pinapasok ang puso ng isang tao o isip ng demonyo, no? Ng tukso dun sa mga taong nakakalimot, malayo ang pananampalataya, walang pananampalataya o kulang,
No? Depende na lang po yan sa inyo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga sarado isip diyan, sa mga basher, sa mga walang ano kumbaga magsalita lang kahit walang kwenta, kahit nakakapangbalahura na so nakakanakit na ng tao. No, ang may papayo ko lang diyan, mas lalo niyo pang taimtiman o mas lalo niyo pang mas lalo pa kayong kumbaga, mas dagdagan niyo pang pananampalataya niyo. Pwede naman kayo pumunta ng simbahan. Una, magkumpisal kayo. Paghingi ng sorry. Lahat ng blessing, pasasalamat. Ganun lang, yung taimtim lang, yung tago sa puso. Kasi sa totoo lang, kapag ganyan ang ginagawa nyo, kahit anong tukso man sa palibot mo, kahit sinasabihan ka ng demonyo, sige, ibash mo yan. Sabihan mo, gago yan. Sige, murahin mo pa. Alam nyo, tagos lang yan dito, parang wala kang naririnig. No, wala kang maririnig dyan. Oo, kasi pag ganun ang ginawa mo, meron kang pananampalataya. At lahat ng gagawin mo, kahit nga mag-comment ka pa lang, alam mo na kung tama at mali, bakit mo pa isi-send? Ibig sabihin, pinapasok ang demonyong isip nyo, no? Ni Satanas. Kaya nakaagawa kayo ng ganyan pagbabash na hindi naman maganda sa kapwa. Ganun yan. Kaya isipin nyo, pag ganyan, kasi ako, hindi man ako perfect ng tao. Pag may nakakita, ako kasi, minsan natutokso din ako dati, mga nakaraan. Nung buhay ko, marami akong kwento nangyari. So pag ganyan, ay, Lord, mag-sign of cross ka agad, magdasal ka, Lord. Kayo na po ang bahala sa akin, iiwas niyo po ako sa mga tukso na sa paligid sa akin. 'Di ba? Ganun. Ako may mga meron akong experience na ganyan. Dasal lang, promise. So magbabago ang lahat dun sa surroundings mo. Kahit nandiyan sa harap mong tukso, hindi ka papasukin yan. Ganun lang sana. So sa akin, yun po ang paliwanag ko diyan. Sa lahat po sa lahat-lahat na sa lahat-lahat na nakakaunawa ay na hindi nakakaunawa, sarado yung isip. Bakit kahit wala dun sa content, no? Pero andyan pa rin yung pangalan. Respeto nga po. Respeto nga di ba? Basta ako, yun ang way ko para maipakita ko yung support. Kasi ganito yan, di ba? Ulitin ko ulit. Pag di mo ilagay, isa lang ilagay mo, one-sided ka na, wala ka ng suporta. Hindi yan. Kasi ako gusto kong pakita, nakasupport pa rin ako sa dalawa. Kayo po ang bahala kung gusto niyo suportahan ang isa. Kung gusto niyo suportahan ang isa, ang kabila. Pero sana wala nang gagawin pang pananakit or anumang gawin na paninira o ano paman. At yun. O yun, 'di ba? Wala ako doon kasi may nakakilala sa akin. So yeah. Basta ganun na lang po, no? Ganun na lang po ang aking paliwanag diyan. Basta ako, kung si Dudong na mismo magsabi sa akin na kuya, alisin mo na ako diyan sa hashtag mo at wag ka nang, kasi totoo lang ngayon meron pa rin nagsasabi sa akin hanggang ngayon na bakit daw ako nagvo-vlog pa sa kubo. O di ba? Kasi ako ayokong hindi ako yung taong susuportahan ko lang isa. Basta ako, support ako kay Ruel at kay Rachel. Ganun ako. Basta sa inyo, kung sino man ang suportahan nyo sa dalawa, kasi kayo po ang nakakita, kung saan kayo masaya, sabi ko nga, support na lang. Basta wala tayong sinisiraan sa magkabilang panig. No? Ang akin lang, support ako sa dalawa. Yun lang. No? Kasi ako yun kung kayo yan. Sa inyo yan Basta importante, yung tipong wala tayong naapakang tao. Ano man yung kumbaga dawin na mag-support tayo. Diba? Sa dalawa man o sa isa. Yun lang po ang pinaka diyan, no? Pinakabuod baga ng kwento, no? So, yun. Sana wag niyong masamain, no? Basta tayo, ang pinaka-importante diyan, magpatuloy lang tayo sa ating sinimulan, sa mga misyon natin, sa ating hadikain, no? Napakaganda kasi magtulungan lang tayo. Kasi masarap magbuklod-buklod. Masarap magtulungan, lalo na ang hadikain natin hindi para lang sa sarili natin, hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa ibang tao, para pag dating ng araw, mas marami tayong matulungang tao na nangangailangan. Alam niyo naman na maraming nangangailangan sa mundo. Hindi lang dito sa Dait, hindi lang sa Sorsogon, hindi lang sa Davao o saan man, basta lahat ng dako ng mundo. Pag nagkataon, marami pa tayong magagawang charity para sa mga kababayan natin. Pagsuportahan na lang tayo. Walang kung anong paman. 'Di ba? So yun lang po ang masasabi ko diyan, ang sagot ko. At syempre, sana naunawaan ng lahat, no? Basta sa mga nakakalimot diyan, no, magbalik na na kayo.
magbalik load na po yun sa kanya. Kasi wala namang iba talagang tayong pinaka magiging sandalan kundi ang Panginoon. Kasi pag yan nangyari, meron tayong sapat na pananampalataya sa sarili natin. Ano man ang tukso na sa paligid, hindi tayo matatablan yan. Ganun lang po yan. So sana naging malinaw ang lahat. Ako, based of my experience lang to, yun lang kasi gusto ko lang naman malaman yung sa alubing ko ba, yung sagot ko doon kasi kasama po ako dyan. So maraming salamat sa lahat. Sana i-support nyo pa rin lahat ng mga kasamahan ko. Kay Ruel doon, sila doon, support natin. Hindi natin kailangan iba sa mga basya dyan, magbago na kayo. Kahit sino man sa amin dito. No, kahit nga kay Rachel. So, wag natin pala ikukumpara yung sitwasyon ng isa sa sitwasyon ng isa. Ganun po yan kasi magkakaiba yan eh. Ganun lang, support na lang. 'Di ba? So, medyo mahaba na 'to. Kung kulang pa, sige dugtungan natin mga susunod. Kasi antayin ko lang yung mga comment dito, yung mga pwedeng ibato sa atin dito sa vlog natin. Sasagot ko doon at syempre sa simpleng paliwanag ko. So, sana maunawaan ng lahat. Basta magmahala lang tayo, gawin lang natin ang tama para sa ikabubuti ng lahat. Yun ang importante. May respeto, may pagmamahal at unawaan sa bawat isa. So maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.